Magandang umaga po sa ating mga viewers sa Nueva Ecija TV48 na nakatutok po sa ating Facebook page at magandang umaga rin po sa lahat ng Novo Ecijanos. Ngayong araw po ay nandito po tayo sa SM City, Cabanatuan para po sa 2025 World Cafe of Opportunities and National Enrollment Day na pinangunahan po yan ng opisina ng TESDA Nueva Ecija. Ngayong araw po ay madami po tayong mga local companies na nandito po sa SM Cabanatuan City para po sa ating mga employees po na nais po mag-apply at meron din po tayo dito para po sa scholarship ng TESDA. Available po ang mga courses na Hilot Wellness Massage NC2, Shielded Metal Art Welding NC1 and NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Bread and Pastry Production NC2, Organic Agricultural Crop Production NC2, Caregiving NC2, Event Management NC3 at Housekeeping NC2. Para po sa mga nais po mag-apply ng scholarship, ay available po yan sa opisina ng TESDA Provincial Office sa Old Capitol Compound, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Magtungo lamang po kayo dito para po sa karagdagang impormasyon dahil pwede po kayo mag-apply ng regular at pwede rin po sa scholar na totally po na wala po kayong mababayaran. Ngayon naman po ay mag-i-interview po tayo ng ating mga applicants po. Sa ngayon ito makikita po natin na madami pong mga aplikante na nakapila po ngayon dito po sa SM City, Cabanatuan. Ma'am, excuse me po, pwede po kayo ma-interview? Live po tayo ngayon. Ma'am, live po tayo sa... okay. Na po ang ating mga aplikante po dito po ngayon sa SM City, Cabanatuan. Sa mga nais pong mag-apply ng regular at scholarship po para po sa TESDA, ay magtungo lamang po kayo ngayon dito sa SM City, Cabanatuan. At marami rin po tayong mga local companies na hiring po ngayon dito sa mga naghahanap po ng trabaho. Maari po kayong magtungo ngayon dito sa SM City, Cabanatuan. Para naman po sa mga hindi po makakapunta ngayong araw, dito po sa SM City, Cabanatuan ay maaari po kayo magtungo sa opisina po ng TESDA Nueva Ecija sa Old Capitol Compound, Cabanatuan City at naroon po ang kabuuang detalye kung paano po kayo makakapag-apply sa scholarship na totally po na wala po kayong babayaran.
Ang enrollment po ngayon dito po ay para po sa TESDA po. Marami pong available courses po. Katulad na lamang po ng mga Hilot Wellness Massage, NC2, Shielded Metal Art Welding, NC1 and NC2, Electrical Installation and Maintenance, NC2, Bread and Pastry Production, NC2, Organic Agricultural Crop Production, NC2, Caregiving, NC2, Event Management, NC3, at Housekeeping, NC2. Yan po ang mga available courses po para po sa scholarship dito po sa TESDA Nueva Ecija. Kayo lang po ngayon? Opo. Kayo lang po. May meeting po siya at 10. Ma'am, pwede po kayo ma-interview po? Ayan. Sige po, wait. Ayan, good morning po. So, ano po ba ang hiring po dito ngayon? Ano po una ang inyo pong kumpanya at ano po ang hiring po? Hello, we're from OneSource General Solutions. Actually, ang hiring namin for as of now is production operator, CNC operator, QA inspector, and also we hire truck drivers and SPX riders po. Okay po. So, ano po ang mga qualifications po para po sa mga nais po mag-apply sa inyo? We accept with or without experience. We also accept high school graduates or even ALS graduate po. And the age restriction is from 19 years old to 41 years old po. So ito po bang mga graduate po natin na may test na po? Ano rin po ba sila dito? Parang priority rin po ba sila na matanggap po ngayon dito? Yes po, actually that's why we're here po. They are the priorities now. Okay po, so baka Sige po, ayun nga po, we invite you all po, if interested po kayo mag-apply, nandito po kami up until 5 p.m. po today sa SMCT Cabanatuan po. Sa mga interested mag-apply, just look at us for from OneSource Specialized Services po. Okay po, kung may yung mga matatanggap po ba natin, saan po ba ang opisina po ninyo? Actually, ang office location namin is Hermosa, Bataan, but we do free sunduan po sa Dao, and then if deployed si applicant, nagre-reimburse po kami ng pamasahe. So ngayon po, may target po ba kayo kung ilan lang po ang maha-hire nyo po ngayong araw, or kahit ilan po as long as may gusto pong mag-apply sa inyo? Actually, kahit ilan, as long as may gustong mag-apply, we can accommodate. So, thank you so much po, ma'am. Ayan po, dito po. Dito lamang po yan sa SMCT Cabanatuan. Marami po silang available na positions at ang kanila pong mga list of requirements. Sa mga nais po dyan mag-apply, andito po ang OneSource Specialized Services Incorporated. Mula po ngayong 10 a.m. hanggang 5 p.m. Hello po, excuse me po. Pwede po kayong ma-interview po? Yan po, ma'am. Ano po ba ang ating company po and saan po ito located po? ASCII Group of Companies po, located po siya sa number 105 Maharlika Highway, Cabanatuan City. Cabanatuan City po. Okay po, so ano po ang mga positions po na open po natin ngayon? Sa ngayon po, ang mga open
positions po namin is tulad po nakalagay dyan, microfinance loan officer. So mga field officer po sila, madalas po sila sa labas po ng mga nag-field. And then teller po sa mga branches po ni ASCII. Different branches po ni ASCII from regions 1 to 3 po. Okay po, ma'am. Ano naman po ang ating mga requirements and qualifications po? Pwede po siyang senior high school completer. Pwede din po na 2 years vocational course and pwede din po yung 4 years course sa ating microfinance loan officer. And then sa teller po, ganun din naman po. Ngayon po dahil TechVoc Day po ngayong araw, open din po ba ito para po sa mga hindi po graduate ng TESDA? Yes po, ma'am. Okay po. So sa lahat po ng gusto pong mag-apply, ay open dito po kayo hanggang ano oras po, ma'am? 3 to 4 p.m. po. Andito po ang ASCII Group po. ASCII Group of Companies po mula ngayong 10 a.m. hanggang 3 or 4 p.m. po ay nandito po sila para po sa mga nais mag-apply. Ay open po sila sa lahat. Mama, may limit po ba ang mga mag-apply or as long as may gusto pong mag-apply sa inyo, itatanggapin po? Yes po, ma'am. As long as may mag-apply po, ma'am. Okay po. So yun lamang po, mama. Baka gusto niyo po nga i-promote po yung So, yun yung hiring po kami ngayon ng microfinance loan officer and teller position sa mga branches po ni ASCII from regions 1 to 3 po. Open naman po siya. Ma'am, thank you so much po. Thank you po. Muli po sa atin pong mga Novo Ecijano po na nais po nga mag-apply po dito po sa TESDA. Meron po tayong available na scholarship po na totally po wala po kayong babayaran at marami rin pong available courses po. At bukod po doon sa ating enrollment ay meron din po tayo ngayon dito mga job opening po local mula po sa ating mga local companies na pwede po ninyong pag-applyan. Nandito po sila hanggang 5 p.m. po ngayong araw. At maya-maya po ay magbabalik po kami. At mula po dito sa SM City, Cabanatuan, kasama po sina Jeff Gonzalez at Tom Manzanal. Ako po si Carmel Joy Miguel. Maraming salamat po. Kailanganan, hanap ng puso sa
You may always sit. Good morning everyone. So magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat nga po ng nalulugod ngayong umaga ay kumalakpak ng napakalakas. Parang hindi po tayo nag-almusal. Mas malakas pa kung palakpak dyan. So, welcome to the 2025th World Cafe of Opportunities in the National Enrollment Day. This is one of the most prestigious events of TESDA in cooperation with NITI. And to formally welcome everyone, please put your hands together for our Provincial Director, Director Alvin Iturralde. Thank you, Ms. Lynn. Mabuhay. Mabuhay. Good morning, ladies and gentlemen. Of course, to Ma'am Maria Luisa Pangilinan, our Provincial PESA Manager and the representative of our provincial government, to our partner government agencies who are here present, to all of you, our dear GBIs, our enrollees and job seekers, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. As we celebrate another milestone in the history of the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, we are once again reminded of the true essence of our mandate, and this is to provide skills, opportunities, and hope to the Filipino people. In consonance with our 31st anniversary of TESDA, we gather for two of our most meaningful activities. One is our World Cafe of Opportunities, or as we call it, WACO, and the National Enrollment Day, or NED, both of which stand as statements or testaments to our continuing mission of empowering lives through technical education and skills development. The World Cafe of Opportunities has become more than just a venue where companies and job seekers meet. It is a platform where aspirations turn into realities, where dreams are given a chance to job seekers, particularly our TESDA graduates and skilled Novo Ecijanos. This event provides direct access to employment opportunities. Equally significant is our National Enrollment Day, or the NED. Our NED opens its doors to those who wish to embark on their TVET journey. Through this initiative, our Novo Ecijanos are given the chance to explore and enroll in various training programs offered by our TVET institutions. What makes these two events more meaningful is the fact that they are not carried out in isolation. The WACO and NED symbolize the spirit of collaboration and partnership, and these platforms not only aims to employ TESDA graduates, but also to strengthen our ties with private companies, with institutions and other government agencies. After all, we share the same goal to help our people gain equal opportunities in life. At this point, I would like to express our sincerest gratitude to our partners, our partner companies, our employers, school owners, and other stakeholders for actively participating in this noble endeavor. Please allow me to mention them. For our partner industries and companies, thank you so much to JNT Express, Executive Genesis Services Incorporated,
One Source Specialized Services Incorporated, Meralco Industrial Engineering Services Corporation, Anupol Hardware and Labor Incorporated, Ace Hardware Philippines, Sanford Marketing, SM Supermalls, Miniso, Homeworld Shopping Corporation, Star Appliance Center, International Toy World, Signature Lines Incorporated, JCW Outsourcing and Management Services, Ideal Dream Services, Toyota Nueva Ecija, Wiltec Motor Sales Corporation, Golden Paths Vegetable Seedling, Taplink Global Labor and Global Services Cooperative, T-Place Cafe, Zers Cafe, Ernest 888 Lending Corporation, Mayon View, and Comtrend Construction Corporation. Of course, we would like also to express our gratitude to Honorable Governor Oye Umali, Vice Governor Lemon Umali, our Provincial Administrator, Attorney Jose Maria Cesar San Pedro, or Attorney Joma, to Ma'am Maria Luisa Pangilinan, our Provincial Peso, to Attorney Bayani Abdane, Ms. Maylene Evangelista, Ms. Imelda Eusebio of Lanbang, Attorney Elizabeth Beltrana of NBI, Mr. Reynante Pasaraba of Pag-ibig, Mr. Marty Robledo of PhilHealth, Ms. Gurley de Guzman of PSA, Ms. Elizabeth Gabon of SSS, and of course to our NIDV officers and BODs headed by the President, Dr. Ramon Laderas, and heads and personnel of TESDA NE Technical Vocational Institutions. Your involvement goes beyond recruitment or promotion. It is a reflection of your dedication to corporate and social responsibility, as well as your belief in the capability of our people to be productive and contributors to our society. We also look forward with great hope and anticipation that today's event will bring about a number of hired-on-the-spot applicants, for that would truly embody the ultimate purpose of this celebration, to change lives here and now. As we commemorate TESDA anniversary, let us all be reminded that our mission does not end today. It continues every day, in every classroom, in every training center, in every workplace where our graduates thrive, and in every community where opportunities took root. The World Cafe of Opportunities and National Enrollment Day are annual events, but the spirit they represent, the spirit of empowerment, partnership, and hope must endure throughout the year. Together, let us continue to champion Tibet as a bridge to opportunities and as a vital tool for transforming lives. With unity, dedication, and compassion, we can ensure that more Novo Ecijanos and indeed more Filipinos will have the chance to learn, to work, and to succeed. Once again, welcome to TESDA Nueva Ecija's World Cafe of Opportunities and National Enrollment Day. Maraming salamat po. Thank you so much, PD. Once again, ladies and gentlemen, a warm round of applause to our Provincial Director of the Toronto. And marunong ka na gumamit, no? What this 2025 National Day of Opportunities and National Enrollment Day is all about with our team, TESDA ang 31 pag-abot sa bawat Pilipino, TESDA kakampi mo. Here she is, our supervising TSD specialist, no other than Ms. Raquel Balillo. Slow mo na naman. Susumo ba? Susumo? Hindi na, yung slow mo. Baka nakaslow mo na may video ko para matignan nyo. Good morning Hindi. po. Okay na to. Good morning po. Hindi nakaslow mo yan ha. Nung isa kasi dalawang coverage. Di ba kayo masaya today? Masaya dapat. Okay, so as mentioned, po, I'll be giving po the program overview for our today's event po. So, welcome to the World Cafe of Opportunities 2025. Ganito. Or yung tinatawag po natin na W. Di ba pag nakadyan, i-press So, lang na it is a gano'n? key highlight Ayan. of our celebration of the TESDA's 31st Blurred dyan, blurred. Pag di na-apply, pero pag pinlay mo yan, lilinaw yan. Replay ko na. So, birthday po ng TESDA on August 25 at kami po ay 31-year-old na po. Of course, we are also celebrating the National Enrollment Day,
with the theme TESDA at 31, pag-abot sa bawat Pilipino, TESDA, kakampi mo. So, kakampi niyo po ang TESDA. Okay? So, the WCO is one of the TESDA's flagship initiatives. So, kanina po nabanggit na ni PD. Sabi nga po natin, it brings together po yung ating mga industry partners, yung ating po mga government agencies, palagpakan po, and of course, yung local communities na gather here po in a one collaborative platform po. So as part of TESDA's month-long and aspiring learners can directly connect with opportunities in education, employment, entrepreneur, and skills development. So through this initiative, we strengthen TESDA's commitment to accessible, high-quality, and industry-responsive technical education enrollment and scholarship assistance desk located po dun sa left wing ng ating pong venue. And we offer po an on-site enrollment for various TESDA programs. Kung gusto po natin mag-avail through the help of our Nueva Ecija Association of Technical Vocational Institution or NITV, meron po tayong ino-offer na scholarship program for Computer System Servicing NC2, Pilot Wellness Massage NC2, Caregiving NC2, Bread and Pastry Production NC2, Agricultural Crops Production NC2. We also have Events Management Services NC3, Housekeeping NC2, Shielded Metal Art Building NC1 and NC2. And yung gusto po maging trainer, we also have po Trainer's Methodology Course, Level 1. And lastly po, we have Electrical Installation and Maintenance NC2. So please visit yung ating pong enrollment book located sa left side po. And of course, our main activity for today is the job fair and matching. So kanina po in-acknowledge din po ni Director Alvin yung ating pong partner companies. Present today po are 24 companies po. No? Maraming salamat po. So they are conducting po on-site interviews and offering direct job referrals. So sa ating pong mga job seekers, this is your chance to land your next big opportunity po. And dito po, sa tabi po ng ating escalator, yung likod lang po ng LED screen na nakikita nyo po, we have yung ating pong scholarship allowance distribution book for our scholars or mga learners po natin. And later on, we'll have po the World Cafe session. So ano po ba yung mangyayari doon? Yung ating po mga partner government agencies will be discussing po yung kanilang mga binibigay na serbisyo po sa ating po publiko po. So, ang ating po mga participating agencies na magdi-discuss po later on, we have po Department of Labor and Employment, Land Bank of the Philippines, PhilHealth, Bureau of Internal Revenue, we have po Pag-ibig Fund, Philippine Statistics Authority, and of course, yung ating po Social Security System. And don't forget po yung ating pong campaign. Meron po tayong book donation drive. Yung may mga dalang books po, kindly approach po yung ating po Ma'am Leyna Concepcion. And then, pakibigay po yung mga dala nating books po. So, let us help din po yung iba, especially elementary students, para po magamit yung mga books na dala-dala nito. So, we invite you to stay with us until 5 p.m. We have plenty of engaging activities lined up for everyone. Mamaya po may mga raffles po tayo. So let's celebrate skills, opportunities, and empowerment together. Happy 31st anniversary TESDA. Mabuhay ang Nueva Ecija. Mabuhay ang bawat TESDA. Thank you so much, Ma'am Raquel Baluyo. Isa pa nga pong malakas na palakpak. Alright. Ang TESDA po ay laging may kasuport ng isang association. Ito po ang tinatawag nating Nueva Ecija Association of Technical Vocational Institutions, and we call it NITV. So NITV has always been the constant support for every activity of TESDA Nueva Ecija. And on behalf of NITV, our NITV President, Dr. Ramon Laderas.
Thank you very much, Ma'am Lynn. To our provincial director, who is not just an officer, but also providing guidance to each one of us, to the TESDA family, and of course to my NIDP family who are with us for today, our industry partners, the non-government organizations, the government organizations and LGUs, and most especially to our TESDA scholars who are with us. Palakpakan niyo po natin ang mga TESDA scholars. And of course, over there are the job seekers. Good morning. World Cafe Opportunities is an annual event or a major event of TESDA. It is an avenue that focuses on national enrollments and job opportunities. We from NIDP, together with the industry partners, join with TESDA to create awareness on the value, significance of the technical vocational programs, to enhance and equip our learners to become productive, self-reliant, and contribute to the livelihood and employment pathways. As we open doors to brighter horizon and greater opportunities to learning, assessment, and employment, we proudly support World Cafe Opportunities. As the saying goes, with strong partnership and linkages, together we could move mountains. Mabuhay po ang TESDA, mabuhay tayong lahat. Thank you. Mabuhay ang TESDA, mabuhay ang NIDP. Gaya ng team natin, TESDA 31 pag-abot sa bawat Pilipino, TESDA kakampi mo. And at this point in time, everyone, please be inspired and motivated as we bring to you a wonderful inspirational message coming from the Provincial TESDA Manager. Ladies and gentlemen, it's an honor to have her with us, no other than Ms. Maria Luisa R. Pangilinan. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, lahat po nandito sa harapan. Hindi ko na po isa-isahin, pero alam ko kakilala niyo po sila katulad ng pagkakakilala ko po sa kanila. No? Umpisahan ko po dito sa, buti na lang na-focus yung mata ko dito. No? Empowering the people through the provision of deliverable and accessible employment opportunities. Ito yung alam niyo po, hindi organize yung aking isip, no? Pagpunta ko dito, pero ano ba ang mensahe ko para dito sa event na ito? Alam niyo po, itong event na ito ay taon-taon ginagawa po ng TESDA. Alam niyo, ang TESDA, ang aming partner din sa pagbibigay ng public service sa ating katulad po ninyo, no? Especially dun sa mga naghahanap po ng trabaho. Po. So, katulad ng binasa ko po, ang deliverable naman po ay ibinibigay ng mga partner agencies natin from the national government agencies and local. Na bago po kayo maging qualified or talagang siksik ang inyong kakayahan para kayo makapaghanap ng trabaho or ma-qualify sa trabaho ang hinahanap po ninyo, ay ibinibigay na ng ating mga national and local government agencies. Example, yung training po, no? Language training. Mayroon po kami yan. Kung alam niyo po, yung Language Skills Institute, nasa provincial capital lang po yan, ano? Old Capital Compound. Kung pwede po kayong mag-enroll doon for free. Siyempre naman, kapartner natin ang TESDA doon, no? May scholarship voucher yun. So, libre po lahat yun, no? May Japanese language and culture, may English proficiency po kami ngayon doon, and nakapitada or nakahanda ang Korean and Mandarin language na aming ipapasa para nun magkaroon din po tayo ng training for Korean and Mandarin. Yan po. Isa pa po ay ang skills training. Ang skills training naman
binibigay din po ng TESDA in partnership din po sa amin, no? Mga peso kami naghahanap ng trainees para doon, katulad ng binanggit ko, talagang yung credentials natin ay madagdagan para qualify tayo dun sa ginugusto nating posisyon. Ano po? Yun yung mga deliverables. Ngayon po, doon naman sa employment opportunities, ang PESO po or Public Employment Service Office, andito lang din po kami sa Old Capitol Compound ng Provincial Government of Nueva Ecija po, ay palagi po kami nagkakandak ng ganitong activity, job fair, no? At para sa kaalaman po ng lahat, sa September 2 po, mayroon din kami job fair, nagaganap din dito sa SM. At mayroon po kami overseas na i-offer. So, pinupunto ko lang po doon, andito po ang mga agencies, both local and national, para magbigay ng serbisyo para sa lahat. No? Kung saan kayo po qualify, kayo po ay magkakaroon ng, kayo po ay isa sa magiging beneficiary namin. Ganun po yun. At ang mahalaga dito, after ninyo pong makatapos ng aming language skills training pati, at kung ano pang mga training na gusto ninyong matutunan, kami naman po ay nakahandang magbigay ng employment. Through the Public Service Employment Office, kami po ang magtutulong sa inyo naman kung paano kayo magkaroon ng trabaho, locally and overseas. Kaya siguro naman po sa lahat, alam na po yung function din naman ng PESO. No? Lagi kaming humaharap sa mga ganitong pagtitipon o event upang maipaliwanag sa ating mga job seekers na mayroon po silang katulong para sa paghahanap ng trabaho. Hindi po parang hindi natin dapat marinig na maraming unemployed or wala kaming mahanap na trabaho. Hindi po. Kami na po yung lumalapit po sa inyo upang sa ganon, hindi kayo mahirapang maghanap ng trabaho. Ano po? At lastly po, palagi kong binabanggit, yung ating mga partner agencies or industry partner, I'm sure kakilala po namin yung iba dito kasi suki namin, ano? Din po sa mga job seekers, ang bilin ko lang po, huwag po tayong masyadong maghangad agad ng mataas na posisyon. Ano po? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung saan po tayo qualified or saan yung gusto, marami tayong pagpipilian na trabaho. So, handaan nyo lang yung inyong mga credentials or resume, mamili po kayo. Madami pong offer na trabaho, especially today, ano? At ang bilid ko naman po dun sa mga employer natin or business establishments na may dala-dala mga job orders today, ay huwag naman po kayong maghigpit na, no? Be considerate po sa ating mga applicants. Kasi ang purpose naman natin dito ay magkaroon tayo ng hats or yung hired on the spot, no? Yan naman yung main purpose natin na makatulong tayong magkaroon ng trabaho ngayong araw na ito. Ano po? Yun ang ating main purpose. So, muli ang ating pakiusap sa mga business establishments at sa mga nag-o-offer dito ng job order, be considerate. Masisipag po ang mga taga-Nueva Ecija talaga, no? Anyway, wala naman yatang overseas sa employer dito ngayon, no? Panay local. So, kakilala naman ninyo kung paano magtrabaho ang mga taga-Nueva Ecija. So, siguro po, kung may kailangan din naman kayo sa PESO, pwede ninyo po kaming puntahan sa Old Capitol Compound. Hindi lamang yan po yung aming servisyo pwede ipagkaloob, kung hindi, pwede rin kaming tumulong or tumutulong po kami dun sa mga OFW natin na hindi pinalad sa ibang bansa. Ako, actually, meron kaming OFW help desk doon na program ng ating punong lalawigan, Governor Oye Umali, na marami na po kaming na servisyo natin. Ako, kaya kung may kamag-anak kayo, may problema sa abroad, or mayroon siyang gustong idulog, mayroon po kami po pwedeng itulong. So, maraming salamat po at kami ay naging partner ninyo sa mga ganitong pagkakataon. Salamat kay PD, Alvin, sa
invite po palagi at natutuwa kami dahil kapartner po namin kayo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Thank you so much po. Ladies and gentlemen, she is our best manager. So kayo naghahanap na mga trabaho na nakalaan po dito sa Nueva Ecija. Si Ma'am Luisa po ang nangangasiwa dito. Okay, kaya nga po, peso may pagkakapirahan doon dahil sa trabaho ibibigay nila. Yan. At bago tayo magpatuloy, isang napaka-inspiring o very energetic performance po ang ibibigay sa inyo ng ilang mag-aaral mula sa Top Link Global Colleges. Malakas ang palakpak minsan pa sa mga pag-aaral o student po ng Top Link. Talagang top, congratulations nga pala Top Link sa pagiging rank 2 sa isang competition na ginanap sa buong mundo po ba yun? Okay. Congratulations. And at this point in time, ladies and gentlemen, it's an honor for me to introduce ang mga kawani ng ating pamahalaan na magbibigay po ng kanilang suporta para po sa Rome Cafe opportunities ng TESDA, specifically sa Nueva Ecija. So, unahin na po natin ang mahal ng lahat na patuloy na sumusuporta po sa mga mayang Pilipino, private sector man, public man, or self-employed man. Mahal ng lahat ito. Buntis ka man o hindi. At dyan sila lagi. Ladies and gentlemen, to express their message of support, let's welcome the branch of the Philippine Social Security System, Ms. Elizabeth Gabon. Sa mga pag-aaral, student po ng Top Link. Talagang top, congratulations nga pala Top Link sa pagiging rank 2 sa isang competition na ginanap sa buong mundo po ba yun? Okay. Congratulations. Congratulations.
Mabuting araw sa ating lahat. Ako po si Elizabeth or Beth Gapon from SSS Cabanatuan Branch. Alam niyo po, ang Nueva Ecija ay binubuo po ng dalawang opisina po ng SSS. Meron din po tayong, aside from Cabanatuan Branch, meron din po tayong San Jose Branch. Di ba po, meron tayong 4 districts sa Nueva Ecija. So, ang areas covered po ng San Jose Branch ay ang District 2. Ang Cabanatuan Branch, which is considered a major branch, caters Districts 1, District 3, and District 4. So, consisting of 24 areas, including 3 cities. So, ganyan po kadami ang tinikater po ng SSS Cabanatuan Branch. Kaya kung kayo po ay mapupunta sa aming tanggapan, located po sa NE Pacific Mall, ay makikita po yung madami po talagang nagpupunta mga SSS members. At located po kami sa NE Pacific Mall, kung meron po mga nandito na hindi pa po nakakahalang kung saan po ang aming opisina. Kami po ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, meron po kami 37 employees na nagsaserve po sa ating mga SSS members. Consisting of 4 sections. We have the OBH, the Member Services section, the Account Management section, and the Administrative section. So, yung Member Services section po, pagpasok niyo sa opisina, nakikita po niyo yung mga counters po doon. We have 11 counters na nagsaserve po sa mga walk-in members. We also have the Account Management section, who is in charge, or the section in charge of monitoring the compliance of all SSS members, including the business establishments with SSS law. So, yan po ang aming trabaho sa Social Security System. Nais ko rin po malaman nyo na nagagalang po ako na maging nagagalang po ako sa buwan ng aking mga kasamang kawani sa SSS Cabanatuan Branch na maging bahagi po ng program na ito. Lalo-lalo na po doon sa graduation po ng ating mga TESDA graduates. At natutuwa po ako kasi alam niyo po ba na TESDA graduate din po ako. Ako po ay nag-aral po, nakita ko po yung aking teacher noon, si Sir Juan. Nagagalak po ako kasi nag-enroll po ako before sa English Proficiency sa Old Capitol. So nung nagkita po kami, ilang taon na po kami hindi nagkita. Dito po pala kami magkikita. So, very thankful po ako dahil ito po ay nagamit ko po sa aking trabaho. Unang-una, gusto ko po batiin siyempre yung ating mga distinguished guests ngayon at ang mga TESDA employees and officials na nandito, ang mga kawani ng gobyerno na palagi ng magkakapartner para i-relate po namin ang mga programs ng government. At lalong-lalo na po, yung star ng araw na ito, yung ating mga TESDA graduates. May pinrepare po ako na konting message muna before i-disseminate ko po yung program ng SSS. So sa ating mga graduates, alam niyo ba yung mga TESDA graduates? Sino yung mga TESDA graduates? Taas po ang mga kamay. Okay? So, sa mga nandito po ba kayo, meron po mga SSS members? Pakitaas po ang kamay. May mga SSS members na kayo. So, may maaaring ilan sa inyo ay mga may hulog na. Maaaring ilan sa inyo ay medyo natigil. At pansamantala ay dahil hindi na kayo employed. Alam niyo po ba maaari kayo magtuloy anytime. At wag po kayo matatakot, hindi naman po kayo sisingilin ng SSS sa mga panahon na hindi po kayo nakapaghulog. At alam niyo din po ba na SSS membership ay lifetime. Once a member, always a member.
So with only one contribution, ang pangako po ng government ay at man ang mangyari, ay mayroon po kayong aasahan mula sa social security system. So mamaya po, i-discuss ko po kung ano yung mga, mga benefits po. So, gusto ko po i-dedicate muna isang message sa mga graduates po, no? As the graduates, you are part of a proud legacy. Bakit? Dahil kayo po ay pinamanahan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng TESDA na siyang naging tulay upang maisakatuparan ang inyong mga pangarap. Maaaring before, alam nyo, may kakayahan kayo, pero hindi nyo alam kung paano ito magmamaterialize. Salamat kay TESDA. Okay? Through TESDA ay nabigyang buhay ang inyong mga natatagong kakayahan na inyong ngayong nagagamit at magagamit. Hindi lamang upang makasurvive, kundi maka-step forward sa isang makabuluhang pamumuhay or opportunity for a bright future. Mas pinili nyo yung dahanang practical, powerful, but deeply needed skills na kailangan at katambal na ng ating daily life. Whether you train in well-being, caregiving, culinary arts, IT, or any other programs that TESDA offered to you or TESDA still offers to everybody, may kakayahan at kaalaman na kayo or skills to build homes, to assist sick people at saka feed communities, and be a partner of the nation. Alam niyo bang regarded kayo ngayon as the backbone of our economy? But more than the certificates na tatanggapin po niyo ngayon, yung po ang importante po, yung skills niyo na nandito sa inyo ngayon. More than the certificates and the skills, it is your courage. At saka yung perseverance po nyo, nabanggit ko kanina ni Ma'am, na huwag po kayong mag-aspire ka agad ng mataas na mataas. Lahat po ng bagay ay nakukuha sa pagtsatsaga. Lahat po kami, mga nandito ngayon, nagsimula po sa posisyon ng yung entry level lang po. At dahil sa pagsisikap, ay naabot po natin kung ano man ang posisyon na meron kami ngayon. Siyempre, tinulungan po namin ang aming mga sarili sa makakayahang meron kami. Yung nga po, nag-test na po ako para maging karagdagan po sa aking competence. So, ganoon din po tayo. Kung alam po yung na-graduate o natapos yung course ngayon, please don't stop learning. Maaari mag-take kayo ng another course at kung kayo ay may empleo, mag-self-employed man, ay patulong po natin linangin kung ano po ang meron tayo ngayon. Now, as you enter the labor sector, or siyempre nag-graduate na tayo ay maaaring in the future, or siyempre, ang dito na ngayon, graduate na tayo. So, we are expecting something dahil nag-graduate na tayo. So, ilan sa inyo, may empleo na, nakapasok sa trabaho, at kung iba naman, kung hindi pa matanggap, pag kayo mawawala ng pag-asa, darating perfect time yun. At kung hindi pa kayo mapasok, pero you have the skills to initiate activities, to initiate something na magkakaroon tayo ng pagkakaroon, kumita din sa pamamagitan ng ating mga natutunan, ay pwede po kayong mag-self-employ. So we can either be an employee or a self-employed person as we now graduate. So ano po ba ang parte naman ng Social Security System? Ang Social Security System po is a government agency in charge of the private sector. So we have this GSIS. Kami po, mga kawani ng gobyerno, ay member po ng GSIS. Pero si SSS po, ang assignment po ni SSS ay i-cover at pangalagaan ang mga tao sa likod ng private sector. So pag tinawag natin private sector, napakalawak niya. Ano po? So marami po siyang coverage. Malawak po ang coverage the Social Security System. So we have
the fact that we have the establishments who runs businesses, we have the self-employed persons, we have the OFW, we have the household helpers who are mandatorily covered by SSS. We also have the voluntary coverage. These people, ito po yung mga tao before ay nag-work, nagtrabaho, tapos nag-resign, either nag-resign, tapos natigil ang kanilang pagtulong. Kayo po ay tinatawag namin voluntary members na maaaring magtuloy ng contribution as I mentioned kanina. So, we also have the non-working spouse. Kung kayo po ay isang non-working spouse na full-time ang inyong oras ay nakukumpos or focus sa family, pero ang inyong asawa naman ay nagtatrabaho sa private company, alam niyo po ba maaari din kayo maging member ng SSS bilang isang non-working spouse, kung saan ang inyong contribution ay kalahati ng contribution ng inyong mapapangasawa. So yun po yung coverage ng SSS. Ano po ba ang mission ng SSS? Ang mission po ng SSS is to provide meaningful protection through savings to members and their beneficiaries in times of contingencies. Na pag nangyari ay mga pangyayari hindi inaasahan. At pag nangyari ay hindi tayo nakakapagtrabaho at nawawalan tayo ng kinikita. Katulad po ng pagkakasakit, yung panganganak, ayan, may mga pagbubuntis na nakaplano, pero meron may pagbubuntis na hindi nakaplano. So, contingency pa rin siya. Yung pagbabanda, yung pagtanda, o yung retirement, yung pagkawala. Yan po ay mga bagay na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya pumapasok po dyan si SSS through the Social Security Protection. Kapag nangyari yung mga contingencies na yan, ay may financial assistance po, maaasahan po ang mga miyembro. Ganon din ang kanilang mga beneficiaries. Financial assistance na somehow to augment the financial needs of the members and their beneficiaries at upang makatulong, maging channel din para mag-move forward ang ating economy. Through social justice po ay consider po natin ang lahat ng mga maaaring maging members ng SSS. Social justice dahil hindi po natin nililimit kung sino po ang magiging miyembro. So, whether ikaw man ay regular employee or per hour or contractual or kayo po ay self-employed, coming from the marginal sector man, ay magiging member po kayo. Kino-cover po tayo ni SSS. So, ang vision na po ng SSS ay magkaroon po ng universal coverage. Kaya po, taon-taon ay when we identify or determine our deliverables, padagdag ng padagdag yung ating mga kino-consider na sector para po ma-reach out po natin yung lahat po ng mga members ng SSS. At paano po ba tayo maghuhulog? Dito sa mga nandito po ngayon, maaaring mga self-employed po tayo. Tayo po ay self-employed ngayon. Maaari po kayo maghulog monthly, quarterly, semi-annually, or yearly. I-observe lamang po natin yung mga deadlines ng payment. Now, if you are an employed person, sa mga graduates ngayon, kayo ay may empleo. Graduates, kung kayo po ay wala pang SSS number, alam niyo po, pag nag-apply kayo ng trabaho, agad-agad hinihingi po ang SS number. So, kailangan kumuha na po tayo ng SS number. At yan po ay nakukuha online. Pag tayo po ay graduate, aside from identifying or determining yung mga rights natin, kailangan din po natin isa-isip yung ating mga responsibilities para po maging eligible po tayo sa applyan natin. At isa nga po dyan yung ating SSS number. At importante
din po malaman po natin yung inyong mga benefits po na maaaring makamit, benefit package ng SSS. Not only yung SSS, kundi yung mga ibang government programs through the government agencies na kasama din natin. So, sa SSS po, we have the 7 benefits po. We have the sickness benefit, maternity benefit, we have the disability benefit, unemployment benefit, retirement benefit, and then we also have the funeral benefit and death benefit. We also have loan programs, yung po salary loan, calamity loan, pension loan. Ngayon po, nag-offer po tayo ng calamity loan. Pero ang Nueva Ecija po, although hindi naman po masama sa mga areas na declared calamity area, pero meron po tayo mga employees na nag-work dito sa Nueva Ecija, pero ang kanilang home address is covered by the calamity. So, pwede po tayo mag-apply online. And then, we also have the pension loan program na ginagrant po natin ito sa mga retirement pensioners natin, kung saan kalahati ng kanilang pension ay maaari po na lang i-loan sa SSS. Bakit po kalahati lang? Kasi para po, meron pa rin silang tatanggapin. And at the same time, ang kanilang po ATM card or ATM or cash card ay hindi naman din po kukunin ni SSS. Just like yung may mga private companies din po kasi na nag-grant po ng pension loan. So, pinanganak po itong pension loan na to dahil din po sa clamor ng mga pensioners natin sa SSS. Kung saan medyo mataas po yung kanilang in-offer na interest at may mga private agencies din po na pinukuha din ang kanilang mga ATM. So, ito po sa pension loan, kalahati lang ang loan, pero ang kanilang ATM ay hawak po nila. I-deduct po ito sa kanilang monthly pension. So, meron din po tayong educational loan na magbe-benefit po dito ay yung mismo member at saka yung kanyang mga beneficiaries. So, may mga scholars dito si SSS. Ngayon, may magandang balita din po kami. Marami rin mga nag-aabang dito sa balitang ito sa mga pensioners natin na matagal na po nilang hinihiling yung pension increase. So magkakaroon na po tayo ulit ng pension increase. The last pension increase ay binigay po ni SSS yung January 2017 pa po. 1,000 po yung increase. Now, meron po tayong pension increase over a 3-year period kung saan ang mga retirement at disability pensioners ay makakatanggap po ng 10% pension increase over 3 years. Sabihin, from 2025, 2026, and 2027, tatanggap po ng 10% pension increase. Si retirement and disability pensioners. Now, yung ating mga survivors naman, death benefit pensioners, 5% increase po sa kanilang mga pension from 2025, 2026, and 2027. And yung huli po i-discuss ko, sa dalian lamang po, yung aming pension booster, Provident Fund, na tinatawag natin. Before po, ito ay Workers Investment Savings Program. Now, na-rebrand na po siya as pension booster, kung saan yung-target po ni SSS na kuwita po ito ng 7%. So, maraming pong salamat at in behalf of SSS Cabanatuan Branch, kami po ay nananawagan na supportahan po natin ang ating mga programs. Lalong-lalo na po ang ating mga digitalization programs. Thank you very much po. Thank you so much, Ma'am Ben Gabon from Social Security System. Ayan, thank you so much, Ma'am. Hanapin kita ba, may paparenew mo yung ID ko. Luma na. Sabay ka na. Yan, palakpakan nga po natin ang SSS.
Mamaya po, mapapakinggan nyo ng buo ang presentation of services ng iba't ibang kawani po natin. Nakasama natin na nagsusuporta sa TESDA. But for now, pagpatuloy po muna natin ang mga support nila, message of support po ngayong umaga. At syempre, ang susunod nating tatawagin ay isa sa mahal na kawani ng gobyerno. Ito po ang ahensya ng gobyerno na responsible po sa pag-promote at pag-protect ng rights of workers na ini-ensure po nila na ang work conditions po ng bawat manggagawa ay nasa maayos na kalagayan. Yan. Sila po ay hindi pineapple juice. Sila po ay Department of Labor and Employment. Let's welcome Sir Jose Jomel Yabut para po sa kanyang mensahe ng suporta para po sa TESDA. Good morning po sa ating lahat. Tagapag-protekta. Tingnan nga po natin. Maraming employers dito. Sana po, ngayon nasabi ni Ma'am Luisa kanina, maraming natin kapagbigyan po kita. Ngayon magandang umaga po, sa kapitbahay po namin, sa Capital si Sir, sa TESDA. Kakauntugan po minsan yung mga kliyente namin. So doon na lang po, subok-subok na po talaga yung dole na nilipat na sila malapit sa peso. Pero ganun pa man po, talagang hindi naman po sa ganitong pagkakataon, sa mga programang ganito na event na nagsusuportahan. Nandiyan po ang PSA at ibang ahensya na araw-araw po sa opisina. Nadidinig ko si SSS, nadidinig ko si PhilHealth, nadidinig ko si Pag-ibig. Araw-araw po yun, nadidinig ko yun sa opisina. So, kami po talaga sa mga nandito sa harapan, at ang lambak, talagang nagkakaisa po sa pagbibigay ng servisyo sa ating lahat. Hindi ba? Pero isa po sa pinaka-maganda sa araw nito, dito po yung mga graduate na TESDA, na kung saan hindi na po kayo napag-graduate, bibigyan pa po kayo ng pagkakataon may hanap ng trabaho kapag kakatikaan. So, andun po sila lahat. Sana po maging matagumpay na makahanap ng trabaho, kaya po yung nasabi din sa from SSS. Na kung hindi kayo makahanap ng trabaho, pwede kayo magkaroon ng opportunity para maging sa employee. So mamaya po, i-discuss ko yun sa mga programa namin, wherein hindi lang po matatapos dito, baka sakali magbigyan din po kayo ng oportunidad na mabigyan pa ng ibang servisyo. So, in behalf po ng Department of Labor and Employment po, ang aming pong Probation Director, Mamili Evangelista po ay hindi po nakadala ngayon dahil sa meron pong activity, meron pong may pa sa regional office. Last day po ngayon, pero hindi po siya makakahapon. Nagpapasalamat po ang Department of Labor and Employment sa pag-imbita sa amin. Asahan po ninyo, hindi lamang sa TESDA at sa ibang agency, kami po ay patuloy na magtutulong-tulong para po sa ikawunad na taga-NVC at NVC na. Hindi na naman po dito kahit sa buong bansa. Hintang po at maraming salamat. Thank you so much po, sir. Thank you. So, namit na po natin ang mga kinatawan. Kanina po sa SSS, and then po sa DOLE. And naman po ay isa sa mahal na mahal natin. Kapag nag-negosyo, obligadong meron nito. Kapag wala, kulong. Ay, hindi pala. Penalty muna, bago kulong. Siyempre po, kailangan maging tapat din po tayo magbubuwis. Tama ba? On behalf of BIR, or Revenue District Office, let's welcome no other than ang maganda at ang cute na si Ma'am Sas, Ma'am Saiskia Malaika Marzan. Good morning po. Our esteemed guests from different agencies, business groups, civil society groups, local government officials, alumni, and graduates of technical vocational courses from TESDA. A pleasant day to all. In behalf of the men and women of the Bureau of Internal Revenue District 23B of South Nueva Ecija, we would like to congratulate TESDA
for again successfully launching a very timely, relevant, and productive program, World Cafe of Opportunities. Indeed, a very captivating and positivist theme for a noble purpose. Alam po natin na ang ating pamahalaan sa ilalim ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakatuon sa paglikha ng mga programang magbibigay ng oportunidad sa ating mga kababayan na makahanap ng mainam at may kalidad na hanap buhay. Trabaho, trabaho, trabaho. Yan po ang ating pinagsama-sama. Isinusulong ng lahat ng mga samahan, tanggapan at bawat isang nandito ngayon. The slogan of Department of Labor and Employment says it all. More than jobs, but decent jobs. Hindi lang basta trabaho, kundi marangal na trabaho. Bilang mga nagtapos na sa technical vocational courses, bawat isa po sa inyo ngayon ay may mga pinagmamalaking mga kaalaman at kasanayan na hinahanap ng ating mga kilalang institusyon sa industriya at komersyo. Ang mga kaalamang inyo pong nakamit ay napakataas na antas o porsyento na matatanggap sa inyong mga hinahangad na trabaho. Kami po sa Bureau of Internal Revenue, sa pangunguna ng ating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at ng ating Revenue District Officer, Atty. Bayani Ascendani, ay lalo pang pagpupunyaging makalikom o maitaas ang koleksyon ng ating mga buwis. Ang mga pinagsama-sama natin mga buwis, ang siyang bumabalikan sa mga kailangang gastusin ng mga katulad itong kahanga-hangang programa ng pamahalaan na may angat ang kabuhayan ng bawat isang pamilyang Pilipino. Patuloy po natin maranasan ang mga maiiting pang mga programa para sa mas maunlad na Pilipino. Buwis sa tapat, tagumpay na ating lahat. Sa ating mga alumni at graduates, patuloy nating palawakin at palalimin ang ating mga nakuhang kaalaman mula sa pamahalaan. Pagyamanin ninyo ito sa pamagitan ng pagiging mapagpunyagi, masigasig, panikha at ibayong kasibagan. Mga kakanyahan na sadyang kinikilala sa ating bilang mga Pilipino sa buong mundo. Bukas po ang aming ahensya sa mga nagnanais na maging parte ng lumalaking pamilya ng Bureau of Internal Revenue, 23B South Nueva Ecija. Kayo po ang pinagsama-samang mga halili ng lalo pang muunlad na Pilipinas. Congratulations! Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, Ma'am Sas. Thank you. Palakpakan niya po natin mula po sa BIR. Yan daw po ang ahensya na takot ang lahat. Diba? Takot. Kaya pag malaki na penalty, nag-change name naman. Ay, sorry. Okay. Sino po dito ang nagmamahal? Taas ang kamay. Ito po ang laging tanong na, may pag-ibig ka na ba? Wala kayong pag-ibig? Ito po ang tatawagin natin na walang Valentine's Day dito dahil araw-araw lagi siyang umiibig. Isang kagalakan po na makasama ang kawani mo lang. Alam niyo po ba ang acronym ng pag-ibig? Na-search ko lang. Pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Yun po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Mamaya po, ipipresent nila ang services nila. Kaya lagi niyo pong itatanong, kapag ikaw po ay magjojowa, may pag-ibig ka na ba? Yan. Pag hindi sumagot siya, huwag mo siyang ibigin. Joke lang. At syempre, we have ang pag-ibig. Let's welcome ang laging umiibig. Let's welcome Ma'am Gladys and Arada. Hello, good morning po sa lahat. Hello po! Ayan, magandang umaga po sa lahat. And syempre po, gusto po namin magpasalamat sa Pag-ibig Fund. Lalong-lalo na po kay Director Alvin E. Durante po for always inviting us po sa inyong lahat ng mga job fairs po na activities. And syempre gusto po namin kayong i-congratulate para po sa inyong 31st anniversary po ng TESDA. And syempre po, para po sa successful na pagkaka-launch po ninyo ng inyong 2025 World Cafe of Opportunities. Makakaasa po kayo na ang Pag-ibig Fund po ay inyong partner at laging nakasuporta po sa lahat po ng mga activities
po na gagawin po ng TESDA. At nandito rin po kami sa mga bagong graduates po, nandyan po yung booth natin para matulungan po kayo na makakuha po ng mga pag-ibig number sa mga gusto po ninyong i-inquire. Nandito po kami sa gilid, sa may gawing kaliwa lang po. Kasama ko po si Sir Hert and si Sir Jack po para matulungan po kayo sa inyong mga inquiries. So, lagi po natin tandaan na sa ngayon po, para sa mga nag-a-apply po ng trabaho, ang Pag-ibig Fund po, kagaya ng sinabi kanina ni Ma'am, hindi naman po kami basta tinawag po na Pag-ibig. Ito nga po ay acronym na ang ibig kong sabihin ng PAG ay pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw bango, industriya at gobyerno. So, tutulungan po namin kayo na matupad po ang inyong, na kayo po ay makapag-impok sa magaang pamamaraan lamang po. Bilang benepisyo po ito ninyo para sa mga future po ng mga magtatrabaho, ganun din po sa mga members po natin. And syempre po, sa mga members natin na gustong matupad yung kanilang mga pangarap po na magkaroon ng sariling bahay, nandito po ang Pag-ibig Fund para matulungan po kayo na ma-finance po ito. So para po sa ating mga graduates po na mula po sa TESDA, inaanyayahan po namin kayo na bumisita po sa aming booth po dito lang po sa may bandang likod upang makapag-inquire kayo at matulungan na namin kayo makakuha ng Pag-ibig number para po kapag kayo ay na-hire na, meron na po kayong maibibigay po sa inyong mga ina-applyan po. So muli po, binabati po namin ang TESDA ng congratulations sa inyong 31st anniversary and maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Ma'am Danny, sir. Thank you, thank you. Malakas sa palakpak para po sa pag-ibig. Yan po ang ahensya ng gobyerno na hindi nabibigo. Punong-puno ng pag-ibig. At ang susunod naman na magsasalita po ay hindi po siyang paasa. Siya po ay PASA o PSA. So hindi po paasa ang gobyerno na yan o ang kawali ng gobyerno na yan. No? Super bilis na nga po ang servisyo niya ngayon. Okay, para po sa ating PSA, let's welcome the isa sa representative po ng PSA, Philippine Statistics Authority. Nako. So let's welcome Sir Mark Joseph Miguel. Magandang umaga po sa ating lahat. In behalf of Macquarie G. de Guzman, our OIC Supervising Specialist, ang aming hepe ng PSA Nueva Ecija ay mabati po kami ng Happy National Tech-Talk Day and Happy 31st birthday sa TESDA. So, una-una maraming salamat po sa always inviting us. Super happy kami tuwing parang nakakabisado na namin yung mga nagiging invitations sa amin ng TESDA doon. So lagi, nakasupport kami palagi sa mga agencies na ganito. So para naman po sa mga graduates natin, konting trivia lang po, para dun sa mga first-time job seekers, para sa mga hindi nakakaalam, alam naman po natin ang PSA ay isa dun sa isang project namin ay nag-release kami ng birth certificate, diba? Seminar, mga pertinent documents na kailangan natin. Para sa mga hindi nakakaalam po, pag first-time job seeker sa PSA ay libre po kayo kumuha ng birth certificate. So although meron tayong mga documents, pero wala po tayong papel. So, maganda opportunity na i-grab nyo para sa mga first-time seekers natin. Tapos, nandito rin po, kasama ko po yung team ko ng National ID, ay po sa likod. Para magbigay naman po na identification card sa atin o mag-register po sa National Identification Card natin. Bibigyan din po kami ng temporary ID or yung EFID ID at saka nag-a-update din po kami ng mga demographic detail para dun sa mga may mali po dun sa IDs nila. So, yun lang po para sa lahat ng mga job seekers natin. Wala pong walang requirement or walang hanggan
sana yung learning. So sana lagi mag-seek tayo kung saan tayo mas matututo, kung saan tayo mas matututo. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Mark Joseph from PSA. Andiyan na po ba kayong lahat? Lahat na po na nagagalak sa umaga nito ay pumalakpak po na napakalakas. Yan. At bago po ang panguli na magbibigay po ng mensahe ng kanilang suporta sa Test and Nueva Ecija for the 2025 World Cafe of Opportunities, hayaan niyo pong ipakilala ko ang natatanging bangko na sumusuporta din po sa TESDA kung saan ang mga scholarship na mga scholars ay dumadaan sa kanila. Ang mga, kaya kapag kayo nakatanggap na ng scholarship grant ninyo, in peso cents, sorry, nakacheck kayo. Pupunta lang kayo sa ating partner na bangko mula sa napaka-charming, lagi na kami dito si Ma'am eh. Lalo pag pupunta ako sa bangko ko sa landmark, no? Nakasmile lagi ito si Ma'am. The provincial, siyempre, ito na po, the branch manager of One Bank of the Philippines, Cabanatuan Branch. Let's welcome Ma'am Imelda Eusebio. Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating Provincial Director, Sir Alvin Iturralde, at sa mga heads ng mga government agencies na partner ni TESDA na nandito ngayon, at sa lahat ng mga graduates and job seekers. So, nasan po ba yung mga graduates natin dyan? Mga job seekers. Ayan, so marami congratulations po sa inyong lahat. Sabi po sa akin dun sa invitation ay magbigay ng message of support, may kinalaman doon sa ating mga graduates ngayon na sa mga job seekers. So, naka-address po ito sa ating mga graduates ngayon. To the proud TESDA graduates and job seekers, you leave here carrying more than just your skills. You carry the power to build, to create and uplift not only your own life, but the lives of others. And every tool you've learned to use, every lesson you've taken to heart, is a step toward a better future. Believe in your value. So maniwala kayo sa inyong sarili. Stay committed to your growth and never stop learning. The world needs your hands, your passion, and your perseverance. Now is your time. Go out and build the life you've prepared for with excellence, dignity, and pride. So congratulations, your hard work and determination have brought you to this new chapter of your life. Wishing you success and fulfillment in all your future endeavors. And of course to TESDA, a heartfelt congratulations as well. Thank you for your vital role in shaping a more empowered, skilled, and opportunity-ready workforce. Your commitment technical education and skills development is truly transforming lives and communities. So, ang Land Bank po ay nagpapasalamat sa TESDA sapagkat pinonsider niya ang Land Bank na isa sa kanyang mga partner agencies. Ngayon, ano naman po ang role ni Land Bank sa mga programa ng TESDA? Isa pong ginawa ni Land Bank ay gumawa siya or nag-develop ng isang account na maaaring gamitin ng ating mga scholars, ng ating mga graduates and job seekers. Ito po yung tinatawag namin, nakalagay dun sa aming tarpaulin, Land Bank Piso Plus. So bakit po siya Piso Plus? Dahil ito ay pwedeng i-open ng mga job seekers, graduates, scholars na walang initial deposit. So zero initial deposit. Walang maintaining balance, pero naging interest. Kaya po siya Land Bank Piso Plus. At ang isa pa pong maganda dito, ito ay mai-open nang hindi kayo pupunta sa Land Bank. No? Kasi baka sabihin, mahaba naman ang pila sa Land Bank pag mag-open ng account. So ang kailangan lang po ninyo ay meron kayong mobile phone
may internet, i-download ang mobile banking app at makapag-open na kayo ng account. Ano naman po ang gagawin dito sa account ninyo? So, ang inyong mga financial na tulong mula sa TESDA o iba pang government agencies ay maaaring ipadaan sa mga account na i-open ninyo. Ganon din kung kayo ay graduates na, job seekers, maaari din magamit yun para doon padadaanin ang inyong mga sweldo. So, yan po ang role ni NANBank sa mga programa ni TESDA. So, ayan. So, to TESDA, happy 31st anniversary. Happy National Tech Walk Day. So, sa TESDA, kayang-kaya. Yes, ma'am. Thank you so much po. Siya po ang branch manager po ng Land Bank of the Philippines. Napaka-accommodating ng mga staff niyo dyan, ma'am. Diba? At ang muli po magbibigay ng kanyang mensahe ng suporta po para dito sa ating event. Ito, kailangan natin to. Pero wag tayo sa ospital magpapabakasyon ha. Hindi po vacation area ang ospital. Doon na dyan po sila para suportahan po tayo. Let's welcome po from PhilHealth, Mr. Christian Mark Hieronimo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago po ako magsimula, gusto ko muna magbigay ng paabot po ang aming taus-pusong pasasalamat po sa TESDA Provincial Office po, Nueva Ecija. Lalong-lalo na po kay Director Alvin Iturralde at sa pag-aanyaya po dito sa amin po sa World Cafe of Opportunities po. So, sa amin po sa PhilHealth po, isang karangalan po mula sa PhilHealth ngayong Cabanatuan City at mula po sa aming hepe na si Sir Martin T. Robledo ang maging bahagi po ng mga buluhang pagtitipon na kasama po ang mga job seekers at iba pa pong institusyon, lalo na po ang ibang sangay po ng ating pamahalaan. So, nais po namin paalala po na bukod po sa kasanayan po dun sa inyo pong oportunidad para sa trabaho, mahalaga rin po yung kasiguruhan po natin sa kalusugan. Ito po isang pamamagitan po ng pagiging miyembro po ng PhilHealth. So, i-relate ko lang po na si PhilHealth po ay hindi lang po sa hospitalization po nagagamit. Meron po tayong flagship program, tinatawag po natin siyang PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan Program na tinitiyak po ang protection po sa kalusugan mula po sa libreng konsultasyon, laboratorio po, at mahalagang gamot po at medisina. So kasama na rin po ang ating check-up which is yung preventive side naman po ng ating universal healthcare. So, kaisa po ninyong PhilHealth sa adikain po ng TESDA at iba't iba pong ahensya ng pamahalaan dahil naniniwala po kami na ang kalusugan ay tunay na yaman po. Sa lahat po ng ating mga job seekers at bumabagi po ng mga pagbati, maraming salamat po at mabuhay po ang TESDA World Cafe of Opportunities. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Palakpakan niya po natin ang PhilHealth. Ayan, at hinihingi ko po ng permiso ang ating mga kawani ng gobyerno na nagbigay ko ng mensahe ngayon na magkaroon lang po tayo ng group picture with our PD. No? Mag-picture lang po muna tayo sa stage. At unahin po muna natin, pero picture taking po with PD and yan. And to award the certificate also, may we have the Deputy President on stage and Provincial Director Alvin Iturralde. Okay. As we give the certificate of appreciation and together with the photo. So may we have on stage po. And let me read the citation. The certificate of appreciation to is given for the invaluable support and participation during the conduct of 2025 TESDA World Cafe of Opportunities and National Tibet Enrollment Day in celebration of the National Tech Walk Day, given this 20th day of August 2025 at SMCT Cabanatuan, Nueva Ecija, signed by the Provincial Director, Director Alvin L. Iturralde, Doctor of Education. This award is given to Provincial Government of Nueva Ecija, PGNE. Kasama po, siyempre, ang representative po mula sa PESA, Ma'am Maria Luisa R. Pangilinan.
And joining our PD and NITI President on stage, the representative from PhilHealth. May nagsalita po kanina. May we have your presence on stage, Sir Christian. And may we have the presence of Ma'am Gladys Nay on behalf of PagPili. I would like to give this certificate of appreciation also to Ma'am Beth Gabon from SSS. And may we have the presence on stage, the representative of PSA, Philippine Statistical Authority, Sir Mark Joseph. And on behalf of DOLE, may we have your presence on stage, Sir Jose Chomel. Thank you so much, sir. And from BIR, on behalf of BIR, may we have the presence of Ma'am Sas. And to complete the very supportive people of Nueva Ecija, hindi sasahod ang mga kawani ng gobyerno pag wala sila. From Landmark of the Philippines, Ma'am Imelda Eusebio. And may we have a group picture po, together with PD and our NITI President.